swerte. Kaya ang pag-aampon, swertihan din. Swertihan din ang pag-aampon kasi may inaampon na mabait sa umampon. Mayroon talagang walang hiya. Kumbaga sa gulong ng kawalang hiyaan, ikaw ay natapat sa gulong. Walang hiya. Kawawa naman si kuya. Pero maswerte yung inampon. Maswerte. Oo, maswerte yung inampon kasi na inabot pa niyang mag-asawa. Oo. At saka itinuring siya talagang anak. Itinuring yung anak, 'di ba? Pinag-aral pa nila. Pinapag-aral. Ilang taon na nang dumating sa inyo 'yon? Alas 2 na madaling araw. Inanak. Alas 6 ng umaga na sa amin. Uy! Galing naman. Ayan. Iyan po ang magiging topic natin ngayong sa video na ito. Yung nag-ampon, inampon, at yung magulang. So, ito nga po ang katanungan. Ano nga ba ang dapat nilang ginagampanan sa isa't isa? Yung ang nag-ampon po, ito po ay yung isang napakahalagang pagdidesisyon sa buhay ng mag-asawa o sa nag-ampon sa buhay ng bata din daw po. At dapat samahan daw po ito ng paghahanda kung ano ang kalalabasan nito at ang kaakibat ng pag-aampon sa bata. Halimbawa, napalaki nyo na, nabihisan nyo ng maayos, napatapos nyo na ng magandang kolehiyo o napatapos at na ganun. Tapos ikaw ay ganun ang naging pag-uugaling kinalabasan, dapat ay paghahandaan daw ninyo iyon. Dapat kayo ay laging nakahanda sa anumang kaakibat ng pag-aampon na ito. So doon naman po sa inampon. Ayan, doon na tayo. Masasabi ko lang po sa inampon na dapat po bang tumanaw ng utang na loob ang umampon? Ang sabi, yes po, para sa akin ha, yes po, para sa sarili kong pananaw. Kasi kahit po sariling anak, man yan o sa ibang tao kaman, lahat ay dapat matutong tumanaw ng utang na loob sa tao. At iyan po ay nasusulat po yan sa Biblia. At kung tunay na Kristiyano po kayo, kapag tayo ay tumulong daw po tayo na walang hinihinging kapalit. Pero kanya-kanya tayong pananaw eh. Kung tama, yun ha, kung tama lang. Doon naman po sa magulang, nako, ito po sa mga magulang ha, na nagpapaampon. Tayong mga magulang at kabataan man yan, dahil siguro may kanya-kanya tayong kadahilanan, dapat kung tayo ay lalagay sa tahimik o tayo ay magkakaroon ng pamilya, tiyakin muna natin sa sarili natin kasi mahirap yung anak ka lang ng anak para pagkatapos ay pasintabi po ha. Hindi naman sa nila lahat ay may kanya-kanya naman tayong kadahilanan ay ipaampon ng anak at ibigay ang mga responsibilidad sa ibang tao. Mahirap yun, di ba? Para pagkatapos ay iyan, pagsisihan ng bandang huli ang bawat isa. So, ayan po ang nangyayari kay kuya. Siya po ay isang nag-ampun po ng isang bata. Alas 2 na ipinanganak daw po at bandang alas 6 na ay ibinigay na sa kanila. Sa kanila na po lumaki yung bata. Kaya napakaswerte po ng batang iyon na kanilang inampon. So, ayan. Kaya sa mainampon naman po ay matutong mahalin ang nagbigay ng karangyaan sa buhay nimo. Dahil ang iba ay nakatira sa tulay lamang, namamalimos at walang makain, walang magulang. Kahit ata kamag-anak ay ayaw silang kupkupin. So napakapalad nating mga nagkaroon tayo ng magulang na hindi naman natin kaano-ano ay marunong itinaguyod tayo sa buhay. Thank you for watching. Have a nice day. Ayan. So, ano ang masasabi ninyo mga beshi ko, mga preni ko tungkol sa topic natin ngayon? Tungkol sa inampon, umampon, at sa magulang na blessing din sa kanila yung kaya lang syempre nagkulang din ata. So, ayan. Thanks for watching.